conference is being recorded. Pagkabagong taon ay dakilang araw, nasa buong mundo'y pinagdiriwang, bata at matanda, tusok ng kanyaan, ang ligayang dulot ng ako'y walang hanggan. Pagsapit ng Pasko at ng bagong taon, lahat ng pag-aaral nagtitipon-tipon, pinagdadaluhan kahit anong mayroon.
Para pa siya. Tayo ay dapat na magsaya pagkat ang Pasko ay dumating na. Kailangan ang lahat ay maligaya sa pagsalubong sa mahal nating Lucia. Iwagin ang mga problema at tayo ay magsama-sama. Ipag-iwan natin ang pagdating niya, tayong lahat ay masaya. La 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 la. At kahit na walang-wala tayo, ay kailangan na tayo'y may panglaginalo. Kami naghihintay
Hallelujah! Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Nasa bahagi na po tayo ng ating pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. At bago ko po tawagin si Pastor Noel, tinatawagan ko po si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Hallelujah. Come on, baby. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Salamat po. You can do it. Come on. Mahal na Panginoon, sa gabing ito ay muli po ninyo kaming pinagtipon-tipon sa pamamagitan ng prayer line na ito. Kami po ay nananalangin na basbasan niyo po si Pastor Noel sa kanyang pagbabahagi ng inyong mga salita sa gabing ito. Pagkalooban mo po kaming lahat ng malinis na puso at malinis na kaisipan na handang tumanggap ng lahat ng inyong ituturo sa amin sa gabing ito. At basbasan niyo po lahat ang mga makikinig at dadalo sa prayer line na ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po ni Jesus, na bugtong ninyong anak kasama po ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pastor Noel. Magandang gabi po sa inyo, Pastora Marina at Magandang gabi Sister naman. Maria. Binabati po uli natin. Magandang gabi din po. Magandang gabi po si Bishop Mel at bumabati rin po kami sa inyo ng isang mapalad at maligayang Kapaskuhan. Amen. Praise the Lord. Ending kami. Amen. Salamat po, Pastora, at yaman din lamang po na tayo po ay nakikiisa sa pagdiriwang ng ating pong Panginoong Hesukristo dahil po sa ating pong Kapaskuhan sa panahon pong ito, ay dito po natin iaayon ang mensahe ng ating pong Panginoon. Amen. Sa gabi pong ito ay hahanguin po natin ang mensahe ng Diyos dito po sa aklat ni San Lucas sa unang kabanata sa talatang 26 hanggang dito po sa 35 hanggang 38. Sa talatang 26 hanggang 38 ng Lucas sa unang kabanata. Ang sabi po ng salita ng Diyos, nang ika-6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel, isang bayan ng Galilea, ngalay Nazareth, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo." Datapwat siya'y totoong nagulumihanan sa sabing ito at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan. At sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian." At sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki." At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lilimliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan.
Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. At narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihiri naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Talatang 38, at sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. At iniwan siya ng anghel. Ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo at ang ating buhay Kristiyano. Ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo at ang buhay Kristiyano. Dito po ay titingnan natin ang mga pangyayari na pumapalibot dito sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. At sa ating pong pagbubulay-bulay patungkol po sa pagkilos ng ating pong Panginoong Diyos at sa mga kaganapan na nangyari sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, ay atin din naman pong sasalaminin ang buhay Kristiyano. Dito po ay atin pong matutunghayan na meron pong napaka magandang pagsasalarawan ang kapanganakan ng Panginoong Hesus sa lakad ng isang tunay na mananampalataya. Kaya nga po, tingnan po natin ang mga pangyayaring ito na patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Una, ay makikita po natin na ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay bunsod po ito ng kapamahalaan ng Diyos. Ang Diyos po ang tunay na may akda. Siya ang tunay na lumalang ng dakilang plano patungkol sa pagdating ng kanyang anak na si Jesus. At ang ating Panginoong Hesus ay dumating dito sa mundo. Ang sabi po ng salita ng Diyos, siya ay isinugo ng kanyang ama. At siya po, mga kapatid, ay isinugo sa pamamaraan na siya po ay ipanganganak. At ang kanya pong kapanganakan, mga kapatid, ay dulot nga po ito ng kapamahalaan ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos po ang tunay na namahala sa kapanganakan ng ating pong Panginoong Hesus. Kung makikita po ninyo, ang sabi po ng aklat po ng Galacia ay dumating dito ang ating Panginoong Kristo sa mundong ito sa tamang panahon. At tunay na ang Diyos mismo ang nagsugo sa Kanya doon sa eksaktong kapanahunan kung kailan siya dapat isugo. Ang sabi po ng salita ng Diyos, Galacia 4 na kabanata talatang 4, datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipanganganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Sabi po ng Biblia, nung dumating daw po ang kapanahunan, yung kahustuhan, yung kahinugan ng kapanahunan, dun sa eksaktong panahon na niloob ng Diyos na dumating ang kanyang anak, ay tunay na isinugo po siya ng ating pong Panginoong Diyos. At gayon din naman, dito po sa pangyayari ito sa aklat po ni San Lucas sa unang kabanata, ang sabi po ng salita ng Diyos ay sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel. Kaya nga po ang nagsugo ay ang Diyos. Ang nagsugo sa kanyang anak ay walang iba kundi ang Ama. Ang nagsugo kay Anghel Gabriel ay walang iba kundi ang Diyos mismo, mga kapatid. Kaya makikita natin ang kamay ng Diyos na siyang namamahala sa likuran ng pagkasilang ng ating Panginoong Hesus. At kung atin pong lalawakan ang atin pong pag-aaral, pagsisiyasat sa salita ng Diyos, ay atin pong matutunghayan sa aklat pa lang po ng Henesis, sa aklat ng panimula. Pagkatapos pong magkasala ang tao,
ay tunay na nagbigay agad ang ating Panginoon ng isang hula na aapakan po ng binhi ng babae ang ulo ng serpiente. At ito nga po ay ang unang hula, ang unang propesiya patungkol sa pagdating ng tagapagligtas, mga kapatid. At makikita po natin dito po sa Lumang Tipan ay napakarami pong mga propesiya patungkol sa pagdating ng atin pong Panginoong Hesukristo. At yan nga po ay nakita natin na isinalarawan sa pamamagitan ng buhay ni Abraham nung hingin ng Diyos sa kanya si Isaac upang ialay siya doon sa bundok ng Moriah. At alam po natin ang pangyayari, iaalay po ni Abraham ang kanyang kaisa-isang iniibig na anak, subalit pinigilan siya ng atin pong Panginoong Diyos. Mga kapatid, ito nga po ay pagsasalarawan ng pagsusugo at pag-aalay, paghahandog ng Diyos Ama sa kanyang anak para sa kaligtasan ng kanyang bayan, mga kapatid, na sa panahon nga po nito, sa Lucas sa unang kabanata, ay doon binigyang katuparan sa eksaktong panahon. Sa kahinugan ng panahon ay isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel kay Maria. Kaya mapapansin po natin, mga kapatid, ay kung iisipin lang po natin, kung ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay tunay na inakda ng ating pong Panginoong Diyos, ay gayon din naman ang ating pong ang bawat kapanganakang espiritual ng mga mananampalataya ay mapapansin po natin na ganito rin ang ginawa ng Panginoong Diyos nating Ama. Na sa tama at eksaktong kapanahunan, sa tamang panahon, ay tunay na tayo ay binigyan ng ating Panginoon ng pribilehyo ng napakalaking pagpapala na makilala siya at tunay na tayo naman ay maisilang na maguli sa larangan naman po ng espiritual, mga kapatid. At kung mapapansin po ninyo, marami pong mga kasaysayan na pinagdaanan sa Lumang Tipan ang mga lingkod ng Diyos, ang bayan ng Israel, ang mga pagliligtas ng ating Panginoon mula doon sa lupain ng pagkaalipin, papunta doon sa dakong ilang, napakarami pong mga pinagdaan ng mga pagsubok hanggang sila po ay makapasok po sa lupang pangako at maging doon sa loob ng lupang pangako ay tunay na nakaengkwentro po ang bayan ng Diyos ng napakarami pong mga pagsubok at tunay na hanggang sa maipopesiya na nga na merong darating na tagapagligtas at kitang-kita po natin ang kamay ng Diyos na kumikilos sa kalagitnaan ng bayan po ng atin pong Panginoong Diyos, kung saan din naman nagmula ang ating pong Panginoong Jesucristo, ang lahi ng ating Panginoong Jesucristo. Marami mga pagsubok, ngunit sa takdang panahon ay mula doon sa bayan ng ating Panginoon ay tunay na doon ang galing at isinilang ang Panginoong Hesus. Kung ating pong titignan, ganun din ang ating pong buhay. Nung hindi pa po tayo nakakilala sa ating Panginoon, kung mapapansin nyo kung saan tayong galing na kulay at dahon ng buhay. Napakarami po nating mga pinagdaan ng mga kasalanan, mga pagkabagsak sa buhay, mga tanikala na hindi po natin maalpasan, hindi po tayo makawala sa mga kadena ng kasalanan, hindi tayo makaahon sa kadiliman ng pag-iisip, hindi po natin magawang mapalaya ang ating mga sarili doon po sa pagkakalugmok natin sa kadiliman, subalit sa tamang kapanahunan sa pamamagitan ng makapangyarihang kilos ng kamay ng Diyos sa Kanya pong pamamahala, ay tunay na tayo po ay iniligtas ng Diyos at binigyan ng bagong pagkatao. Nagpakilala sa atin ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at tunay na tayo ay isinilang sa tamang panahon. Kaya hindi nagkamali ang Diyos, mga kapatid,
lahat ng ating po mga pinagdaanan ay tunay na paghahanda lamang pala sa isang napakalaking espiritual na karanasan na maaari po nating maituring na isang himala sa ating buhay. Ang himala ng muling pagkasilang natin sa Espiritu. Hallelujah. Iyon ang unang bagay na mayroon sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ito ay gawa mismo ng makapangyarihang kamay ng Diyos, ng pamamahala ng Diyos. Ikalawa, mga kapatid, ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay tunay na nangyari sa pamamagitan din ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan po ito ng biyaya ng Diyos, mga kapatid. Dahil kung titingnan po natin, isinugo ng ating Diyos si Anghel Gabriel sa isang babae na ang pangalan ay Maria. At kung titingnan po natin si Maria, siya po ay kabilang din sa mga tao na mga nagkasala rin sa Diyos. Ang sabi nga po ng salita ng Panginoon sa Roma 3:23, ang lahat po ng tao ay nangagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, wala pong kaibahan si Maria sa lahat po ng tao sapagkat tayo po ay pare-pareho nagkasala sa ating Panginoon. Bakit po pinili ng Panginoon si Maria? Well, ang isang tiyak na kasagutan po diyan, mga kapatid, ay dahil lamang ito sa mayamang biyaya ng Diyos. Hindi po ito dahil sa kabutihan ni Maria, hindi po ito dahil sa kabaitan niya, hindi po ito dahil sa kung anong bagay mayroon si Maria. Ang lahat po, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay maawain. Ang Diyos, mga kapatid, ay mapagbiyaya. Ang Diyos, mga kapatid, ay tunay na punong-puno ng awa, mga kapatid. Dahil lamang doon, kaya si Maria ay pinili ng ating pong Panginoon. Kaya, ang ating kaligtasan, mga kapatid, ang mga mananampalataya, tayo po ay naligtas, hindi po sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Sabi po ng Efeso, 2 kabanata, kung ating pong babasahin ang salita ng ating pong Panginoon, ang sabi po ng Biblia, Efeso, 2 kabanata, dito po sa talatang 8, sabi po doon, sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kung ang unang bagay na makikita po natin sa kapanganakan ng Panginoong Hesus ay yung pamamahalaan ng Diyos, ang ikalawang bagay ay ito po ay kaloob ng Diyos. Mga kapatid, at gayon din naman ang ating pong pagiging Kristiyano, ang ating pong pagkasilang na maguli. Mga kapatid, tayo po ay pinili ng Panginoon dahil ito yung kaloob ng Diyos natin. Biyaya ito ng Diyos. Hindi po ito sa pamamagitan ng ating mga paggawa. Na sa pamamagitan po dahil sa pamamagitan ng ating sariling gawa ay may pagmamalaki tayo sa Diyos. Hindi po, wala po tayo may pagmamalaki sapagkat ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Mga kapatid. Ganon din ang ginawa ng Panginoon kay Maria. Kaya ang dapat nating pasalamatan sa Panginoon sa panahong ito, hindi lang sa panahong ito, kundi sa bawat araw, isa sa mga pinaka-importanting bagay, mga kapatid, ay yung tayo po iniligtas ng Diyos. Mga kapatid, hindi lang dahil sa tinutugon ng Panginoon ang ating mga panalangin, tinutulungan niya tayo sa mga problema, sinusupply niya ang ating mga pangailangan. Ang unang-una, salamat Panginoon sa iyong kaloob ng kaligtasan. Ayun. Hallelujah. At ito nga ang tunay na naganap kay Maria. Siya ay tumanggap ng biyaya. Hindi po siya ang tagapagbigay ng biyaya. Siya ay tagapagtanggap ng biyaya ng Diyos. At gayon din ang ating mga buhay. Makapagbibigay lamang tayo sapagkat tayo po'y tumanggap ng biyaya. Tayo po'y nagmamahal dahil tayo po ang unang minahal. Tayo po ay nagiging tapat sapagkat ang Diyos ay tapat.
Tayo po ay nakakapagbigay ng kahabagan sapagkat tayo po ang unang kinahabagan ng Diyos. Yun po ang ikalawang bagay. Ang ikatlong bagay, mga kapatid, ay makikita po natin ito pong kaamuan ng Diyos sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Bakit ko po nasabing ang Diyos po ay hindi lamang po mapagbiyaya, kundi maamo? Meron po siyang kaamuan na pinakita sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Dahil, ang sabi po ng salita ng Diyos, nung binanggit po ng anghel, Gabriel, ang kanyang pagbati kay Maria, na sinabi niyang, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo." Ang sabi po ng talatang 29, totoong nagulumihanan si Maria doon sa pagkakasabi ni Anghel Gabriel. At inisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. Ang sabi nga po sa wikang Ingles, she was troubled at his saying. Medyo mababaw nga po yung pagkakasalin, sa wikang Tagalog, pero medyo nagkaroon po ng ng hindi po malinaw na pagkakaunawa itong si Maria. At nagkaroon nga ng bagabag sa kanyang sarili. Nagulumihanan nga siya sa kanyang sarili. Iniisip niya, bakit kaya ito? Bakit ko po sinabing meron pong kaamuan na pinakita ang Panginoon sa pamamagitan ng anghel? Dahil sa kabila po ng biyaya ng Diyos na ipinakita kay Maria, sa kabila po, mga kapatid, ng pabor ng Diyos na ipinakita kay Maria, sa kabila po, mga kapatid, ng pagbati ng anghel na binanggit niya kay Maria, ay hindi po nagalit ang anghel o hindi po sinabi ng anghel na ang Diyos ay nagagalit sa iyo dahil ikaw ay nagugulumihanan. Hindi po naging mabigat ang pagsasalita ng anghel dito po kay Maria, doon po sa naging reaksyon ni Maria doon sa pagbati ng anghel. Ano po ang sinabi po ng salita ng Diyos? Ipinaliwanag pa ng anghel Gabriel ang mga plano ng Diyos dito kay Maria. Dito po natin makikita ang kaamuan ng Diyos sa ating mga lingkod niya na mayroon pong mga kahinaan. Mayroon pong madalas may pagdududa sa ating mga puso. Dito po, pinapakita ng Panginoong Diyos ang kanyang kababaang loob, ang kanya pong kabutihan, sa kabila po ng atin pong mga kahinaan. Hindi po siya pinagalitan ng anghel. Hindi po siya tunay na pinalayas ng anghel o pinagsabihan ng mabigat ng anghel. Subalit ang ginawa po ng anghel ay tunay na lalo pang ipinaliwanag kay Maria kung ano pong plano ng Diyos. Ang sabi nga sa kanya, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya ng Diyos. Mapagpakumbaba ng Panginoon talaga. Pinapakita lang dito na yung anghel kasi representative ng Diyos, mga kapatid. At palagay ko, dapat ganito rin tayo sa ating kapwa Kristiyano. Hindi po tayo dapat madaling sumuko sa mga nangangailangan ng ating pong malalim na pangunawa. Hindi po tayo dapat napakabilis na bumitaw sa mga tao po na alam natin may ginagawa ang Diyos sa kanilang buhay, subalit nakikita rin naman natin sa kanila yung mga kahinaan na sa kanilang kaluluwa. Hindi po natin sila dapat bitawan sa ating pong mga panalangin. Hindi po natin dapat sila sukuan. Patuloy po natin silang idulog sa ating Panginoon. Patuloy po natin silang iiyak sa ating pong Panginoon. At kung kinakailangan sila po ay ministeryohan po natin. At katulad ng ginawa ng anghel, lalo pong pinaliwanag ng anghel ang plano ng Diyos. Patuloy po nating ipakita ang katiyagaan ng ating pong Panginoon. Ang pagpapahinuhod ng Diyos sa kanila. Mga kapatid.
At maraming salamat dahil sa maraming lingkod ng Diyos. Katulad nga po ni Moses, mga kapatid, napakarami po niyang mga excuses, yung kanya pong mga, sabihin nga nating mga alibis o mga palusot upang hindi lamang siya ang isugo ng ating Panginoon. Subalit ang ating Panginoon, napakatyaga po niya. Ano po? Marahil kung ganito lang po ang ating attitude, na magiging matyaga po tayo, mga kapatid, ay mas tunay na maluluwalhati ang ating Panginoon. Kapamahalaan ng Diyos, kaloob ng Diyos, kaamuan ng Diyos. Ano pa po ang nandito, mga kapatid? Ang kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos, bago po yung kapangyarihan, ang kaluwalhatian ng Diyos. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya ng Diyos, at narito maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila. Tingnan po ninyo. Ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos, ang kapanganakan ng Panginoong Jesus ay para sa kanyang kadakilaan. Hallelujah. Siya po yung ipanganganak, mga kapatid, at siya po ay, ang sabi po ng salita ng Diyos, siya'y magiging dakila. Kaya po ang Christmas ay Christ-centered Nakasentro sa Panginoon. Hindi po sa atin. Hindi po sa matatanggap nating regalo, mga kapatid. Hindi po sa ating kasikatan. Hindi po sa ating pagiging magaling, kundi sa kadakilaan ng ating pong Panginoon. Ang sabi po ng anghel, si Jesus na ating Panginoon, siya ang magiging dakila. Hindi niya sinabing si Maria ang magiging dakila. Hindi po ba? Ang sabi po doon, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David. Sa kanya. Hindi kay Maria. Hindi kay Maria ibibigay ang luklukan ni David. Hindi si Maria ang maghahari sa angkan ni Jacob, magpakailanman. Hindi si Maria ang magkakaroon ng paghahari na hindi magwawakas, mga kapatid. Ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang ating pagdiriwang ay tunay na nakasentro kay Jesus sa ating Panginoon. Yung lordship niya, yung kanyang pagiging Panginoon. At ang lahat ng kaluwalhatian ay sa kanya. Ang sabi nga po ni Juan Bautista, ang sabi niya na siya raw po ay dapat na maibaba at si Jesus ang dapat na maitaas. Mga kapatid, kung baga tayo ay hindi dapat makita, si Jesus ang dapat lumuwalhati. Mga kapatid. Kaya tingnan po natin sa ating prayers, tayo po ba'y nagiging makasarili sa kapanahunan ito? Ang ating po bang prayers ay, bagamat prayers ito, inaalay natin sa Panginoon, ito po ba ay self-centered prayers? Ito po ba ay mga panalangin pangsarili? Mga kapatid, hindi po ba dapat sa ating panalangin, ang ating iniisip, ang lahat ng bagay ay para sa kaluwalhatian ng anak ng Diyos. Mga kapatid. Ang ikalima, mga kapatid, ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus ay dulot ito ng kapangyarihan ng Diyos. Ano pong ibig kong sabihin? Yung imposibleng bagay ay naging posible. Ang sabi nga ni Maria, paano mangyayari ito na ako'y hindi nakakilala ng lalaki? Ibig sabihin, wala pa siyang nakarelasyong pisikal. Siya po isang birhen. Paano mangyayari yung siya ay maglilihi at siya po ay manganganak? Imposibleng bagay, mga kapatid, subalit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, ang imposibleng bagay ang magiging posible. Ito po ang kapangyarihan ng Kapaskuhan, mga kapatid. Wala pong imposible sa ating mabuting Diyos. Of course, unawain po natin yan. May mga bagay na hindi magagawa ang Diyos. Yung mga bagay na taliwas sa kanyang kalikasan. Yung mga bagay na taliwas sa kanyang kalooban, hindi ito maaring gawin ng Diyos, mga kapatid. Dahil hindi siya yun. Subalit ang mga bagay patungkol sa kanyang kalooban, ang mga bagay na tunay na kasang-ayon ng kanyang kalikasan, ng kanyang karakter, ang lahat ng bagay na ito ay buong kapangyarihan niyang isa sa katuparan at walang makakapigil sa kanya. At ito po ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa. Kapatid, siguro ikaw ay nandulupaypay, siguro ang iniisip mo na pabayaan ka ng mga mahal mo sa buhay, siguro nagtatampo ka sa Diyos dahil parang walang direksyon ang iyong buhay ngayon, madilim ang iyong sitwasyon. Kapatid,
ang sabi ng salita ng Panginoon ay tutuparin ng Diyos ang kanyang layunin sa iyong buhay. Makapangyarihan siya. Katulad ng kanyang pagbangon sa mga patay, hindi po napigilan ng kamatayan, kasalanan at kapangyarihan ng dyablo. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, wala ring makakapigil sa kanyang plano sa iyong buhay. Makapangyarihan ng Diyos. At ang huli, kapatid, ay walang iba kundi ang kagalakan ng Diyos. Nung sinabi ni Maria na mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita, iniwan po siya ng anghel. Mga kapatid, saan nagpunta ang anghel? Ang anghel ay nagpunta sa presensya ng Diyos. At wala na pong ikinagagalak ang ating Panginoon, kundi ang tayo ay lumakad sa kanyang kalooban. Ganito po yung sinabi ng Panginoong Hesus. Sabi niya, yung lahat ng bagay na makalulugod sa Ama ay kanyang ginagawa, mga kapatid. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga po, ito po ang ating pong panalangin marahil sa gabing ito. Na sa lahat ng bagay sa ating buhay, nasain natin na tayo, mga kapatid, ay makapamuhay para sa kanyang kaluwalhatian. Isipin po natin sa mga panahong ito, Panginoon, ano ba yung mga bagay sa aking puso na hindi nakalulugod sa iyo? Panginoon, ano ba yung mga bagay na dapat kong ituwid sa aking buhay? Ipagdiriwang kita, Panginoon, sa Kapaskuhang ito. Subalit nais ko na ang pagdiriwang na ito ay maging malalim, maging totoo, maging makatotohanan, maging maka-espiritual, Panginoon, sa aking buhay. Lord God, nais kitang maluwalhati. Panginoon, ipakita mo sa akin ang daan ng kaluwalhatian, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord. Kaya nga po, mga kapatid, merong pagkakalintulad ang pagkasilang ng Panginoon sa ating pong buhay mananampalataya. Nawa, mga kapatid, ay masabi po natin ang sinabi ni Maria. Sabi niya, narito, ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Salamat po sa Diyos at purihin po ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati ko po kayo, isa pong pinagpalang Kapaskuhan sa lahat. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Salamat, Pastor Noel. Gayon din po ang aming pagbati sa iyo at sa iyong pamilya. Hallelujah. Salamat po, Pastora Marina, at magkita na lang po, magkarinigan po ulit tayo, magkasama-sama po ulit tayo. Sa susunod po na taon, sa January 27 po ako po ibabalik at magbabahagi po ng salita ng Diyos. Amen. Kailan ka uuwi, Pastor? Bukas na po. Bukas? 25 po ang aming ang flight. Pero babalik po kami dito na next year, na January 20. Amen. Okay. Ipapanalangin namin ang traveling mercy para sa inyo. Maraming salamat. Amen. Ang ating leksyon sa gabing ito, ang pamagat, ang panganakan ng ating Hesukristo at ang buhay Kristiyano. Makikita natin to sa Lucas 1, talatang 26 to 38. Amen. Kung nais niyong pakinggang muli ang kanyang mensahe sa gabing ito, dumako po kayo sa Facebook, Glory Tabernacle Prayer Meeting at blogspot.com. That's the website po iyon. At maririnig nyo ang mga mensahe na naririnig dito every Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday. Salamat na muli, Pastor Noel. Praise the Lord po, Pastora Marina. A blessed New Year, a blessed Christmas to all. Amen. Same to you and your loved ones. Hallelujah. Dadako na po tayo sa ating mga prayers, and
kung sino man po ang mga nasa linya sa gabing ito ay itataas natin ang mga prayer request, praise report. Kung meron kayong praise report, nakabukas po ang ating linya sa gabing ito. Hallelujah. Sino po ang mga nasa linya sa gabing ito? Pastor Marina, magandang gabi po. Hi, Sister Laila. Kung maaari po natin ipanalangin ang pasyente ni Sister Connie, si Esther. Na pagkalooban po siya ng kagalingan, lubos na kagalingan sa kanyang sakit na pneumonia. At kalakasan po ng katawan. Salamat po. Nasa hospital ba siya? Hindi ho, nasa bahay. Maaring ilipat sa hotel dahil malapit na ho ang katapusan ng term sa bahay, apartment nila. Oh, I see. Okay. Pero hindi po makaka-travel sa Canada eh. Oo, nasa city pa ngayon. Oo, nasa bahay pa sa city niya. Ano ang sakit niya? Pneumonia? Pneumonia ho. Okay. Tsaka very weak ang kanyang katawan. Kailangan ng energy support. Okay. Prayers. Thank you. Wow. Okay. Sino pa po ang may mga prayer requests? Sister Luz, this is Sister Luz. Hi, Sister Luz. Yes. I ask for traveling mercy for me and Australia. Especially, kasi the last time na umuwi ako, I've never experienced severe turbulence. And I thought that was my end. This year, when I came back last March, that was the most terrifying experience I had. Yung yung aeroplano nagle-left and right. Lakas, and then it took about 15 minutes. Kaya sabi ko, I will ask for prayer that it will never happen again. Amen. Yes, I got scared. Okay, traveling mercy and for Sister Luz and Australia, gayon din si Pastor Noel. Traveling mercy on Christmas, right? They're leaving. Okay. Okay. Pwede kong tawagan si Sister Chit. Sure. Sister Chit, naka-on ka? Hello, Pastor Marina. Pasensya na kayo. Gabi na kami dumating. I'm sorry. Nararating lang. Oh, So, okay. things happening, you know. And pwede natin i-lift up si Pastor Noel, Traveling Mercy ngayong December 25, at saka si Sister Luz in Australia, Traveling Mercy, January 8 and 9. At saka si Esther na nagkaroon siya ng pneumonia. Inaalagaan ito ni Sister Connie and they were planning to move to Canada, but right now masyadong very weak ang resistance niya. Wala ba siyang antibiotic? Saan siya mag-move, Pastor Marina? To Canada. Kasi tumatanda na. I think yung bahay na inuupahan yung nila terms doon will expire soon, so she is moving to Canada. Kaya lang nagka-pneumonia siya and she's very weak. Kaya they're asking for prayers. Sister Chit? Okay. At kung sino man ang mga nasa mga may sakit sa gabing ito or humihingi ng mga prayer requests para sa good health, healing, and deliverance. Okay, Sister Chit? Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan sa buhay namin. Salamat po sa iyong
pagpapala sa buhay namin. Salamat po na lagi mo kami ginagabayan sa lahat ng oras sa lahat ng aming mga plano, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan sa buhay namin, Panginoon. Panginoon, tinataas ko po si Sister Connie at saka yung may mga sakit, ay yung mga nag-aalaga ng may mga sakit. Panginoon, ipuin mo po ang mga may sakit, Lord. Bigyan mo po sila ng iyong kapangyarihan ng pagpapagaling, Panginoon, Lord God. At kung sila po ay hindi nakakakilala sa iyo, Panginoon, magbigay ka po ng way para sila ay makakilala sa iyo. Gamitin mo po si Sister Connie para makakilala si Sister sa iyo, Panginoon, Lord God. Ganon din po yung mga iba pang mga kapatid na nag-aalaga ng mga may sakit. Lord, gamitin mo po sila na makapagbahagi ng iyong pag-ibig at salita na tuwi sa ganitong panahon ay lagi namin inaalaala ang tunay mong pag-ibig sa amin. Ikaw ang greatest lover, O God, sa aming buhay, Panginoon, at dapat ito ay malaman ng lahat ng tao, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, Lord God, na hindi mo kami tatalikuran, hindi mo kami pababayaan, pagkos ay ikaw ay binigay mo ang sarili mong buhay upang kami tubusin sa aming kasalanan, Panginoon. Lord, gamitin mo po ang bawat isa, mga kapatid, na nag-aalaga ng mga sakit na makabahagi ng iyong pag-ibig at ang iyong plano ng salvation sa mga taong may mga sakit, Panginoon. Oh Lord, maggawa ka po ng iyong kababalaghan sa kanilang buhay at sa totoo na malaman nila na ikaw ay tunay na Diyos at ikaw ay tunay na makapangyarihan, na meron kang kapangyarihan over sickness, Panginoon, Lord God. At yung pong mga magta-travel sa papuntang kung saan-saan lugar, Panginoon, sa panahong ito, Lord, marami po ang magta-travel kung saan-saang lugar na para makabisita sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Patnubayan mo po sila, si Pastor Noel at ang kanyang pamilya, Panginoon. Ganon din po si Sister Jo, si Sister Luz, at sino man po na magta-travel na palabas at hinihiling po namin ang iyong proteksyon, ang iyong traveling mercy. Ang banal na Espiritu po ay proteksyonan sila sa lahat ng oras, sa kanilang paglalakbay, Panginoon, makarating po silang maluwalhati sa kanilang paroroonan. Ang bawat mga kapatid na nandito sa linya, even mga silent listeners, Panginoon, na magta-travel sa Paskong ito, Panginoon, patnubayan mo po sila, Panginoon, pangunahan mo po sila ng iyong proteksyon, Panginoon, ilayo mo po sila sa anumang masasama, sa anumang tukso ng demonyo, sa anumang aksidente, sa anumang lalakad na panahon, Lord God, at maging ilaw sila at liwanag ng kanilang mga kamag-anak na paruroonan nila, Panginoon, at makapagdala mo muli po sila, gamitin mo po sila, makapagbahagi ng iyong salita, at Lord, at makapag-share sila ng iyong salita at ang iyong plan of salvation sa kanilang mga mahal sa buhay. Gamitin mo po itong mga okasyon na pagtitipon na ito tuwing Pasko, na maraming kaluluwa ang makakilala sa iyo at matumanggap sa iyo sa kanilang buhay upang sila rin ay maligtas sa tiyak na kamatayan ng Lord at sila ay magkaroon ng buhay at pananampalataya, buhay na walang hanggan, at magkaroon sila ng relasyon sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa na nandito sa linya ngayong gabi at yung mga nandito rin po na mga silent listeners. Alam mo po ang bawat problema, ang bawat kailangan ng bawat isa, mga kapatid. Panginoon, Lord God, katagpuin mo pa sila sa oras ng kanilang pangangailangan. Yung mga walang trabaho, Panginoon, Lord God, ang padala ko po, O God, ng sugo mo na magbibigay sa kanila at magbubukas ng mga empleyo, Panginoon, ng mga trabaho, Panginoon, Lord God. At ganoon din po yung mga nanghahanap ng kanilang apartment, ng kanilang matatahanan, Panginoon. Lord, buksan mo po ang bawat sambahayan, Panginoon, na yung pangailangan na makahanap sila ng kanilang
kanilang dwelling place, Panginoon. Ikaw po ang magbigay, Panginoon. At yung pong mga may sakit, Panginoon, ng depression, kung ano mang kapo, ano pong atake ng kaaway, Panginoon, bigyan mo po sila, Lord God, ng freedom na nanggaling sa iyo, Panginoon, Lord. At saka kapayapaan, peace and joy na nanggaling sa iyo, Panginoon, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isang nasa linya, Panginoon. Sa Paskong ito, Panginoon, Lord God, madama nila ang tunay mo pag-ibig at katapatan, Panginoon, Lord. Patagpuin mo po sa kanila sa oras ng kanilang pangangailangan, Lord. Ang pamilya ni Tess at ni Paulo, Panginoon. Ang pamilya ni Sister Helen and saka si Brother Boy, Panginoon, si Brother Joseph, Panginoon, Lord. Ang pamilya po, Lord, ni Pastor, si Sister Hasmin at ang si Pastor, ano pangalan nun? Noel. Asawa, Panginoon, na Pastor, Panginoon, Lord God. Panginoon, Lord God, ikaw po ang magbigay sa kanila ng guidance and direction at gamitin mo po sila mightily sa mga gawain. Ganon din po ang Glory Tabernacle, Panginoon. Pagain mo po ang buhay ni Pastor Mel and ni Pastor Marina, Panginoon, Lord. Dinadalangin ko po sa iyo ang mga ministries, ang mga gawain na binigay mo sa kamay ni Pastor Mel and Pastor Marina. Pagpanlain mo po ito, Lord God. Palawakin mo po ito at maraming kaluluwa pa ang makakilala sa iyo sa pamamagitan ng Glory Tabernacle. Salamat po dito sa prayer line na ito. Salamat po sa iyong presensya, Panginoon. Salamat po sa mga maraming sinagot mong panalangin sa prayer line na ito, Panginoon. Panginoon, idinudulog ko din po sa iyo bukas ang pagkanta namin sa nursing home, Panginoon. Lord, ikaw pong maghipo ng bawat seniors, makakilala sila sa iyo, Panginoon. Oh God, hindi po namin alam, yung isa po namin senior na mini-minister, si Sister Olympia ay namatay na pala. Panginoon, ikaw po lang ang nakakaalam kung hangganan ng aming mga buhay. Kaya, Panginoon, ipahatid mo ang iyong mensahe ng iyong plan of salvation sa bawat residente ng mga nursing home, Panginoon, Lord. Ikaw po ang manguna at magsalita sa mga taong gagamitin mo bukas, Panginoon, Lord God. Salamat po sa iyong mga kabutihan. Salamat po sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong sa prayer line na ito. Salamat po sa iyong salita na patuloy kaming dinidilig. Oh God, salamat po, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa amin. Oh God, Lord Jesus, salamat po. Ito po ang aming dalangin, si Brother Tom, si Brother Francis, oh God, si Sister Jenny, Panginoon, Sister Nani, Panginoon, lahat ng mga kapatid na nandito noon sa prayer line, dinadalangin namin sila kahit saan sila naroon, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at katagpuin mo sila at gamitin mo sila, mighty Lord God, sa mga gawain na tinawag mo sila. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Chip. Thank you. Sino pa po ang may mga prayer request? Tayo po ay aawit sa gabing ito. May pinadala ako sa inyong kanta na ating aawitin sa gabing ito at pangungunahan tayo ni Sister Laila. Siya ang nagpadala nitong kanta. Okay, Sister Lai? Opo. Happy birthday, Jesus. Amen. Simula na ho tayo. Nakita niyo ba yung text ko sa inyo, ang awit na Happy Birthday, Jesus, na andoon? Yeah, I copied it. Amen. Okay, nakahanda na ang lahat. Sige, Sister Lai. I'm ready. Okay. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice,
but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells makes the holidays swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Ngayon, gawin po natin na we. Happy birthday, Jesus. We're so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. We're so glad it's Christmas. All the carols and bells makes the holidays swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, we love you. Happy birthday, Jesus. Happy We love birthday. you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I think we have to sing, "O Come All Ye Faithful." Okay. Yeah. Chit and Sister Lila and Sister Lou, Sister Joe. At Claire. saka yung Gloria in Excelsis Deo. I don't know that. I don't have a copy, but I have a copy of "O Come All That's Ye." very easy. Angels we have heard on high. You don't like Okay. that, "O Come All Ye Faithful"? Okay. Let's sing, all come all ye faithful. Okay. Oh. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come, ye, oh, come, ye to Bethlehem. Come and behold, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Praise the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exultation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Come, let us adore him. The Lord. Amen. 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 Yung Excelsior, what's that? I don't Gloria in Excelsis Deo. Yes. Wala akong kopya niyan eh. Okay. Wala kaming copy, pero... Madali lang po. Susunod. Sige, ganito ho. O, sunod. Okay. Babagalan ko. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joy.
Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo. Ano pa ho gusto niya? A little town of Bethlehem. Ha? A little town of Bethlehem. Uy, ang ganda niya. That's very... sige. Go ahead. Oh, little town of Bethlehem, how still we see the light above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark streets shineth the everlasting light. The hopes and tears of all the years are met in thee tonight. For Christ is born of Mary and gathered all above. While mortals sleep, the angels keep their watch of wandering love. O morning stars together proclaim the holy birth, and praises sing to God the King, and peace to men on earth. Amen. Amen. Hallelujah. May I call on Sister Jo to close? Sister Yes, Jo, hello are you po. on? Yeah, hi. Good evening. Hi. Opo, may prayer request din po ako. Yung sister-in-law ko po, kalalabas lang daw ulit sa hospital. And thank God sa prayer ni Sister Chit na we're planning to go. Kanya lang mag-uulan daw. So, we'll see. Hopefully, maging maayos ang panahon. So, opo. Anyway, sige po, magka-close na tayo in prayer. Heavenly Father, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, na kayo po ay napakabuti. Kayo po ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na mapagpatawad, ang Diyos na manggagaling, ang Diyos na mapagpatawad, ang Diyos na lubos, Panginoon, na magmahal, Panginoon, ng unconditional love, O God. Maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, na sa mga awitin namin sa iyo, sa iyong kaarawan, Panginoon, na nag-remind sa amin sa pag-ibig po ng Ama na ibinigay ka po na bugtong na anak para kami po ay masave, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po, Lord Jesus po, sa reminder po ng kayo po ay sinilang, Lord of God, sa mundong ito, Panginoon. At hindi lang po isinilang, kundi ibinigay mo rin po ang iyong buhay para po naligtas po kami, Panginoon. Ama, maraming salamat po, O God, na you are the reason of this season, O God, na hindi po material, Panginoon, na hindi po kung anumang bagay ng makamundo, kundi, Panginoon, ikaw po, O God, ang kadahilanan ng lahat na ito, Panginoon. Maraming salamat po, O God, sa bawat nakikinig po kung saan man naroon, kung ano po ang kanilang mga wishes nitong Christmas na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, O God, ay iyong katagpuin, Panginoon, at iyong sagutin, O Lord. Be it
physical, spiritual, material, and O God, lalo na po, O God, ang aming walk sa inyo, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, O God, na kayo po ang Diyos na mayaman, Panginoon, na kayo po ang Diyos na may-ari ng lahat-lahat, Panginoon. You owns heaven and earth, O God. Maraming salamat po. Kaya po sa mga nangangailangan, Panginoon, O God, sa Christmas na to, at kung Panginoon, wala silang handa, yung mga iba na wala man lang handa, Panginoon, O God, we pray na magpo-provide ka sa kanila, Panginoon. Na magpadala ka ng anghel mo, O God, upang naranasan po nila, O God, ang biyaya, O God. Sa mga orphans, Panginoon, O God, Lord, may you remember them at this season, O God. We thank you so much, O Lord, O God, Panginoon. Lalo na sa mga bata, maliliit na mga bata, O God, na ang mga magulang ay walang-wala at mga naulila na nga po na, Lord, they also want good things, O God, to happen to them, Lord. We pray, God, na magpadala ka po ng iyong mga anghel upang katagpuin po itong kanilang pangangailangan, mga surprises sa kanila at magbigay ng pag-asa po sa kanila, O God. Maraming salamat po, Panginoon, O God, dahil kayo po ang Diyos na pagmahal, Panginoon. Lord, ang ministering ito, Panginoon, maraming salamat na andito pa rin at lagi mong bibigyan ng pagpapala, Panginoon, ang behind nato si Pastora Marina at si Bishop Mel, Panginoon. Katagpuan mo po ang kanilang mga pangangailangan sa ministry. At sa radio ministry nato, Panginoon, O God, na yung binigay mo, Panginoon, nawa patuloy mo itong pagpalain at mag-grow, Panginoon, O God. Maraming salamat po, Panginoon, O God, sa bawat pamilya na nandito ngayon, Panginoon. Maraming salamat sa aming mga pamilya po na nasa Pilipinas, na ngayon po ay umaga na at busy na po sila maaari sa pamimili para sa Christmas Eve. Panginoon, ingatan mo sila, Panginoon. Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, Lord, we pray for salvation, Panginoon, ng bansa. At dito rin po sa Amerika, Panginoon, Lord, na kung saan kami inilagay mo at dito na rin kami nakatira, Panginoon. Lord, we pray for muli, Panginoon, sa bansang ito na magkaroon ng takot sa iyo at manumbalik sila sa iyo, Panginoon. Ma-realize po nila ang Christmas po, O God, ay para sa iyo, hindi lang po sa mga businesses, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, ibalik mo po ang bansang ito ng manumbalik sa iyo, Panginoon, O God. Marami na pong hindi magagandang nangyayari. Lord, tunay nga po na marapit ka na rin dumating, Panginoon. Nawa, Panginoon, kung dumating ka, huwag mo pong kakalimutan ng iyong mga anak, O God. By your mercy and grace. Maraming salamat po, Panginoon, O God. At muli, Panginoon, happy birthday sa iyo, Panginoong Jesus, O God. Maraming salamat sa pagmamahal mo, O God. Once again, we worship you, O God, in spirit and in truth, O Lord. For this we ask in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Jo. At salamat din po. Amen. At tayo po ay kumanta ng closing song sa Tagalog ng Tayo'y Mangagsiawit. Hallelujah. Paano nga ba yung umpisa nun? Ang Pasko ay sumapit? Yeah. Susundan natin yung Pasko ay sumapit.